Magandang araw mga kaibon. Yun, welcome back ulit sa namin, channel namin, no. Um, Nagbabalik ulit tayo sa question and answer portion natin. Hindi, joke lang. Yun, syempre malaking tulong yung mga question nyo, sir, sa akin, no. Tsaka yung mga ano nyo, yung mga question nyo, mga kaibon. Syempre malaking tulong sa akin yun. Nagiging ano natin yun, topic natin tuwing ano natin, sa araw-araw. Eto may nagtanong sa atin si Sir Christopher C 8190 sa YouTube channel natin nag-comment, no. Ang tanong niya, ako sir, may tanong po ako, yung akin kasi proven pareho sa dati nilang pair, tapos yung hen panay di pa na, yung kak ayaw pa rin pumatong. Ano po pwede gawin? Salamat po. Yun, may problema si sir. Yung kak niya daw ayaw pumatong dun sa bago niyang ka-pair na hen, no? Pero proven na sila sa dati nilang ka-pair. Yun, sasagutin natin yan, no. May example din ako dito. Pero ang gagawin natin topic ngayong araw na to, yung kung bakit ayaw pumatong ng mga kak na African lovebirds sa mga hen na African lovebirds, no. Yun ang topic natin para ngayong araw na to, mga kaibon. So yun mga kaibon, no, yung gagawin natin topic ngayong araw na to, bakit ayaw pumatong ng mga kak sa mga hen na African lovebirds. Mamaya sasagutin natin yung question ni sir, no, pero magbibigay ako ng mga ilang dahilan kung bakit ayaw pumatong ng kak na African lovebirds sa mga hen na African lovebirds. Unang-una sa listahan natin, to base lamang to sa sa mga experience ko dito sa ibunan natin, tsaka dun sa mga na-research ko na rin dati, no. Nung baguhan pa lang ako. Yun, sa pagkakaalala ko, ito yung mga yung mga reason. Number 1, dahil bakit ayaw pumatong ng kaksayin, dahil bata pa siya. Yun, number 1 yun. Hindi pa matured yung kak, kaya ayaw niya pang pumatong dun sa hen na dumidipa na. Hindi pa to yung hindi pa to yung question ni sir sa atin, yung mamaya sasagutin natin yung question ni sir. So yun, yung number 1 natin, number 1 reason natin, bata pa yung kak na African lovebirds, hindi pa siya matured, kaya hindi pa siya pumapatong dun sa hen. Kahit yung hen ay dipang-dipa na, gusto na makipag-mate, hindi pa rin pumapatong yung kak. Yun yung number 1 na reason natin, guys. Yun. So pangalawang reason natin, guys, kung bakit ayaw pumatong ng kak sa hen na African lovebirds, no. Eto, kahit matured na siya, hindi pa siya nakakapatong dahil hindi pa marunong pumatong yung kak sa hen. Kung basal yung kak natin, no, pag sinabing basal, hindi pa siya proven, wala pa siya nagiging anak, ibig sabihin hindi pa siya nakakapatong kahit kaninong hen. Yun, kung basal yung kak natin, hindi pa siya marunong pumatong, kaya yun, hindi pa siya pumapatong sa hen. Pero mapapansin nyo, magta-try pa rin pumatong yan, no, magta-try pa rin siya pumatong, pero yun nga lang, hindi talaga siya nakakapatong ng maayos. Yun yung pangalawang reason natin, guys. Kung basal pa yung kak natin, hindi pa siya marunong pumatong dun sa hen natin na matured na, kahit dipang-dipa na yung hen natin. Yun. Pangatlong reason natin, guys, kung bakit hindi nakakapatong yung hen dun sa yung kak dun sa hen natin, no. For example, may kapansanan yung mga natin, mga kak natin, no. Kuwari, splay leg sila, ganyan. Baldado yung isang paa nila. Pero meron mga pagkakataon na na nakakapatong kahit kahit kuwari may putol yung daliri, ganyan. Pero sa mga splayed legs yun, malabo na talaga makapatong yung mga yun. Isa pa sa mga reason yun kaya hindi nakakapatong yung kak natin, no, sa mga hen natin na African lovebirds. Yun, sa mga hen naman na splayed legs, okay lang sa kanila dahil
Dumidipa lang naman sila eh. Hindi naman sila yung pumapatong. Pero sa mga cock yun, imposible na talagang makapatong yung spade leg na ano, na African lovebirds na cock. So yun guys, kung may ganun na ano, hindi talaga makakapatong yung mga ano natin. Cock natin na African lovebirds, yun yung pangatlong reason natin kung may kapansanan sila, no. Yun lang. Tapos guys, pangapat, no, dito na papasok yung ano, yung question ni sir na kahit ano, proven sa dati nilang may-ari, ay sa dati nilang ka-pair, pero ayaw pumatong ng cock dun sa hen. Dito na papasok yung ano natin, pang-apat na reason natin, no. Ito based lamang to sa experience ko, no. Kaya ayaw pumatong ng cock dun sa bago niyang ka-pair na hen kasi for example, pinalitan natin sila ng kapares, binaklas natin sila, binigyan natin ng ibang kapares. Yung hen, para sa akin ito yung na-experience ko dito sa ibunan ko, yung hen madali siyang bigyan ng kapares, madali siyang parisan ng iba, madali siyang mag-breed. Pero yung kapag binigyan natin ng ibang kapares, tapos naririnig niya yung ano, yung dating kapares niya na hen, yun, nahihirapan ano, mahirap siyang bigyan ng kapares na iba. Kung papares man siya sa iba, hindi siya agad nagbi-breed. Kung hanggat naririnig niya yung ano, yung dating kapares niya, ano, kahit hindi niya nakikita, basta naririnig niya diyan sa ano, sa ibunan ninyo, yun, mahirapan talaga siyang pumares, mahirapan siyang mag ano, mahirapan tayong parisan siya ng iba. Yun. Tapos kung papares man siya, yun, di siya agad nagbi-breed, no. Sa experience ko ganun eh. Meron tayo ditong example guys, papakita ko sa inyo. Meron tayong hen na binaklas tsaka, tapos pinarisan natin ng iba. Yun, papakita ko sa inyo guys, tara. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na ano, na parisan natin yung green split opie, split ino, split parblo natin, tsaka white bull split ino. Kung matatandaan nyo sa mga nakarang vlog ko, yung kapares ng white bull na to ay green opaline, split ino. Tapos, binaklas ko siya para makapagpalabas ako ng ano, ng cremino opaline. Pinares natin sa green split opa, split ino, split parblo kasi yung nakaraan naglabas nga siya, pero ano, naglabas naman ng white bull, no, pero ito kasi mas sure to, split parblo kasi to eh. Kaya yun, papakita ko sa inyo guys tong ano natin, parisan natin. Palalabasin lang natin. Ayan yung ano natin, cock natin. Tapos ito yung hen natin. Wala pa ring itlog, pero kung mapapansin nyo guys, nakikita ko to, nagme-mate na to. Kung mapapansin nyo, yun, medyo namamagana rin yung pitan ng hen natin dito. Ibig sabihin, nagigipag-mate na siya, magbe-breed na to. Medyo malapit na mangitlog tong ano natin dito, hen natin dito. Tapos guys, itong cock, papakita ko sa inyo yung dating kapares niya naman. Guys, ito naman yung ano natin, cock natin na green. Opa split ino, proven. Ito yung kapares nung ano natin, nung dati nating ano, white bull. Ito yung kapares niya, green opa, possible split ino to, alam, possible split ino lang siya. Ito may kapares na siya, yung par blue opaline, possible split dilute naman. Pero hindi ko pa sila nakikitang ano, nakikitang mag-mate. Kung mapapansin nyo, yun, wala, ano pa rin, medyo matagal na silang banded eh, pero hindi sila nagme-mate. Hanggang ngayon hindi ko sila nakikita nagme-mate eh. Hanggang ganyan lang sila, dito lang sila, dyan lang din sila natutulog sa perch, hindi sila pumapasok sa nest box. Di katulad nung white bull natin doon, tsaka green split opa, split ino natin na split par blue pa, pumapasok sa nest box na. Ibig sabihin ready na mag-breed. Ito, di sila pumapasok ng nest box, dito lang sila sa ano, perch, dyan din sila natutulog. So sir,
ang solution ko naman dun sa problema mo, sir, ako, ang ginagawa ko, kapag ganyan, pag, yung dati, ginagawa ko, ina-out ko yung isa sa kanila. Binebenta ko, no, tapos, bumibili ako ng, ng same mutation, kaparehong mutation, tsaka, gender. Tapos, pinapares ko dun sa iba. Ganun yung ginagawa ko, ina-out ko yung isa. Kung di yung kak, yung hen. Basta yung isa sa kanila, i-out ko para, hindi na nila nakikita, hindi na nila naririnig para madali silang pumares sa iba. O kaya naman, kung hindi ko sila ina-out, kapag nagkaroon na sila ng kapares ng iba, for example, yung nandito sa akin, may kapares na, ang ginagawa ko, lagi ko sila binibigyan ng araw-araw ko binibigyan ng pampagana sa sa breeding. Yung katulad ng successor pellets, tsaka yung chili flakes, yun. Araw-araw ko binibigyan para yun mapilitang yung kak mapilitan makipag-mate dun sa hen kasi pampagana talaga yun, talagang gaganaan siya makipag-mate. Yun, ganun yung ginagawa ko para mag-breed ka agad sila, sir. Yun. So yun mga sir, sana nasagot natin ng tama ng maayos yung yung question ni Sir Christopher. So may mga katanungan pa diyan, mga kaibon, yon. Huwag kayo mag-comment at magtanong lang kayo tapos sasagutin natin 'yan. May mga nakapending pa tayong mga katanungan dun sa natin, sa YouTube channel natin sa mga nagko-comment. So next time naman yung nila, question nila. Ngayong araw hanggang dito na lang muna yung natin, vlog natin para ngayong araw na to. Yun. Maraming salamat mga kaibon, mga kalapatids, Lalong-lalo na sa mga nagtatanong at nagkakaroon tayo ng mga topic dito sa natin, sa channel natin. Yun. Maraming salamat mga kaibon, mga kalapatids. Ingat po and God bless po sa inyong lahat.